Paglililok ng kulog, bautismong langit. Putok. Pagbabago ng meridian. Pagtaas ng haba ng buhay. Buti na lang 10 taon akong pulubi. Sa wakas, umangat ang aking kultibasyon. Ayos ka lang? Tulungan mo ako. Uy, magandang dalaga, pulubi lang ako. Huwag kang padalos-dalos. Ang aking pagkabirhen. Bigla na lang nawala. Dinrog ako at inabangan. Dahil tinulungan mo ako, magkano ang gusto mong pera? Kaya kitang bigyan ng kahit anong halaga. Ituring mo ito bilang gantimpala sa iyo. Ayoko ng pera. Anong sinabi mo? Ayaw mo ng pera. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang CEO ng Su Corporation. Ang panganay na anak ng pamilya Su. Kung basta-basta kong itapon ang pulubing ito ng kaunti, mabubuhay siya sa karangyaan habang buhay. Dahil dinrug ka at wala kang choice, mula ngayon, maghiwalay na tayo. Bawat isa sa kanya-kanyang daan. Umalis ka na. Ikaw, munting pulubi, iba ka sa ibang lalaki. Nag-sex lang tayo, dahil ayaw mo ng pera, sumama ka sa akin sa pamilya Su. Aalagaan kita simula ngayon. Hindi. Pulubi ako sa 10 taon para lang makaligtas sa tribulasyon. Isang araw na lang ang natitira. Hindi pwedeng mabigo sa huling hakbang. Talagang hindi ako pwedeng sumama sa kanya ngayon. May gagawin ako mamaya. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kapag tamang panahon, natural, nahahanapin kita. Medyo kawili-wili ka pala. Nagtataka rin ako kung ang lakas ng palad na ito talaga bang nagbago? Matapos matagumpay na makaligtas sa tribulasyon, talagang tumaas ng husto ang aking kultibasyon. Binabati kita, Panginoong Diyos, sa iyong matagumpay na tribulasyon. Ang iyong nasasakupan ay bumabati sa iyong pagbabalik sa iyong posisyon. Tayo na. Panginoon, bumalik ka na. Lahat ng mga City Lord ng Huaxia gustong pumunta upang magbigay galang. Ang iyong lingkod. Mapagpakumbabang inaanyayahan ka na dumalo. Sandali lang. Kahapon, nakilala ko ang isang babae at nagkaroon kami ng karmikong ugnayan. Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Sa loob ng 3 minuto, lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, ipunin mo para sa akin. Opo. Panginoon, si Su Qingxue, bagamat siya ang panganay na anak ng pamilya Su at CEO ng Su Corporation, ngunit ang pamilya Su sa mga nakaraang taon ay laging may alitan sa loob. Ang korporasyon ay nasa panganib. Bilang pinakamagandang babae ng Daxia, ang pamilya Su ay laging gustong ipadala siya kay Binibining He sa kama ni Hiling Xuan. Si Hiling Xuan ba ang nagdroga sa kanya kahapon? Malapit nang mabangkarote ang Su Corporation. Walang magagawa si Su Qingxue para baliktarin ito. Kanina lang, dinala ni Hiling Xuan ang mga tao at sumugod sa Su Corporation. Sa tingin ko ngayon ay balak niyang bawiin ang pondo at pilitin si Su Qingxue sa pamamagitan ng pagbabanta at panunuhol. Ang sama ng ugali. Lakas loob niyang galawin ang babae ko. Ito ang plano. Maghanda ng 1 bilyon sa pangalan ng iyong Chamber of Commerce at ibigay kay Su Qingxue. Tandaan, huwag ipakilala ang aking pagkatao.
Baka matakot siya sa akin. Opo. Binibining sumang-ayon na tayo sa isang partnership. Ang pagbawi ng pondo ngayon at pag-agaw sa aming core project team ay nagtutulak sa amin sa binggit. Sinusubukan mo bang itulak ang Su Corporation sa kapahamakan? Hi, Chingsue. Hindi ko kaya itulak ang iyong Su Corporation sa kapahamakan din. Naging masyadong nagmamadali ako kahapon. Gusto kong pilitin ang bagay sa iyo, kaya kitang dinroga. Sinabi ko sa iyo, basta handa kang pakasalan ako. Tiyak na tutulungan kitang mabawi ang mga pagkalugi. Hiling Xuan, huwag mo nang isipin iyan. Isang taong hamak tulad mo, ako, si Su Qingxue, hinding-hindi kita papakasalan. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino pa ang maaari mong pakasalan? Ikaw, Su Qingxue, ang pinakamagandang babae ng Daxia. Tanging ang isang tulad ko, isang mayaman at makapangyarihang binata, ang maaaring mag-angkin sa iyo. Iningatan mo ang iyong kalinisan sa lahat ng mga taong ito. Matagal ko nang gustong tikman kung ano ang itsura mo. Hayop ka, bitawan mo ako. Nakasama na ako ng isang lalaki at nagkaroon ng relasyon. Sino ang niloloko mo? Alam ng lahat ikaw, si Su Qingxue, ay isang dalisay na dalaga. Bitawan mo ako? Sige, sumigaw ka. Sa labas ay lahat ng tauhan ko. Kahit pa mapagod ang lalamunan mo sa pagsigaw, walang darating para iligtas ka. Hayop ka. Kung lalo kang lumalaban, lalo akong na-excite. Gagawin kita ngayong araw. Bitawan mo ako. Paano mo nagawang hawakan ng babae ko? Pulubing demonyo ka. Sino ang nagpapasok sa'yo? Umalis ka na dito ngayon din. Ikaw pala. Su Qingxue, ano ang relasyon mo sa pulubing ito? Hiling Xuan. Sinabi ko na sa iyo, nakasama ako ng isang lalaki at nakipagtalik sa kanya. Siya iyon. Mula ngayon, siya na ang aking asawa, ang asawa ni Su Qingxue. Isang beses lang nakipagtalik sa kanya. At ang babaeng ito ay diretso ng sinasabing ako ang asawa niya. Iyon ang una kong beses. Ako, si Su Qingxue, ay nanumpa noon na ang katawan ko ay para lamang sa isang lalaki. Mula ngayon, ako ay sa iyo at sa iyo lamang. Matagal na kitang hinahabol, hindi man lang kita natikman, at ibinigay mo ang una mong beses sa isang pulubing demonyo. Hiling Xuan, tama ba? Mukha ka namang disenteng tao. Bakit ang dumi ng bibig mo? Anong tapang mong magsalita ng walang kwenta dito? Maniwala ka sa akin, sa isang pinitik ng aking daliri, may ipapatawag ako na dudurugin ka hanggang maging alikabok. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Huwag mo siyang saktan. Sa 10 taon, ito ang unang pagkakataon na may babaeng tumayo sa harap ko para protektahan ako. Su Qingxue, tumanggi kang maging asawa ni He, at sa halip ay nagpabigay ka sa isang pulubi. Sa tingin ko gusto mong makita na mabangkarote ang pamilya Su. Ano ang ibig mong sabihin? Utos ko, bawiin lahat ng pamumuhunan na dati nang ibinigay sa pamilya Su, at ipalaganap ang balita. Na sino man na maglakas loob na makipagtulungan sa pamilya Su ay kalaban ko. Hiling Xuan, kasuklam-suklam ka. Ito ang mangyayari kapag sinalungat mo ako. Su Qingxue, maliban kung luhod ka ngayon. At gumapang ka para paglingkuran ako, baka. Bibitawan kita. Huwag mong kalimutan. Ang Su Corporation ay ang pinaghirapan ng buong pamilya Su. Kung ito ay masisira dahil sa iyo, ikaw ang magiging ang makasalanan ng buong pamilya Su. Tingnan natin kung ang iyong ina ay kikilalanin ka pa rin bilang kanyang anak. Ang Su Corporation ay talagang hindi maaaring mabangkarote. Huwag kang pumunta doon. Huwag kang mag-alala. Sa akin dito, hindi mababangkarote ang pamilya Su. Sa iyo dito, hindi mababangkarote ang pamilya Su. Sino ka ba sa tingin mo? Ako. Pulubing demonyo lang ako. Pero ang pagiging pulubi ay may mga pakinabang. Marami na akong nakitang tao at alam ko ang mga bagay-bagay. Nakakita ako ng mga itim na ulap sa noo ni G. Ngayon, tiyak na may pagdanak ng dugo. Sinusumpa mo ba ako? Naghahanap ka ng gulo. Ikaw. Mag-ingat. Sinabi ko sa'yo, magkakaroon ka ng malaking aksidente ngayon. Pero hindi ka nakinig.
Ikaw na pulubi, papatayin kita isang araw. Suching Shue, ayaw mong maintindihan. Gusto mo ng mahirap na paraan. Sa tingin ko gusto mong makita mismo na malugi ang pamilya Sumo. Ikaw, Kaming mga pulubi, bukod sa pagbabasa ng tao, kung magkakaroon sila ng malaking aksidente, marunong din kaming manghula ng kapalaran. Nakikita ko na maganda ang kapalaran ni Miss Su. Sa loob ng 3 segundo, may magandang sorpresa. talaga? Suching Shue, ang salita ng isang pulubi. Naniniwala ka sa kanya? Sa loob ng 3 segundo, kung hindi ka gumapang sa akin, pababagsakin ko agad ang pamilya Su. 3, 2, 1. Ang presidente ng Great Xia Chamber of Commerce, si Mr. Lin, ay dumating na. Ako, si Lin Shu, ay pumunta upang ibigay kay Miss Su ang isang kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Ano? Isang order na $1 bilyong. Imposible iyan. Ang Great Xia Chamber of Commerce ay kumokontrol sa lifeline ng ekonomiya ng buong bansa. Lahat ng malalaking pamilya ay gustong makisama sa chamber. Paano sila lalapit sa pamilya Su ng kusa? Peke ka siguro, at ang kontratang ito ay peke rin. Hiling Swan, huwag kang maging parang Soro na hindi maabot ang ubas at sinasabing maasim. Umalis ka na rito ngayon din. Kung hindi, ipapahagis kita sa labas. Suching Shue, maghintay ka lang. Malapit na. Ipapaluhod kita at magmamakaawa ka sa akin. Ikaw. Miss Su, interesado akong makipagtulungan sa inyong kumpanya. Ito ay kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Mr. Lin, handa ka ba talagang makipagtulungan sa Su Group? Siyempre, kunin mo. Tama ka. Sa loob ng 3 segundo, nagkaroon nga ako ng magandang sorpresa. Mahusay. Ang Su Group ay nailigtas. Siya nga pala, hindi ka pa kumakain ng tanghalian, di ba? Kumain tayo ng magkasama. Pagkatapos, ihahatid kita para makuha ang marriage certificate. Marriage certificate? Miss Yusu, tulad ngang sinabi ni Heling Xuan, pulubi lang ako. Walang bahay, walang kotse, walang ipon. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Sigurado ako. Sinabi ko na sa iyo, ikaw ang pinili ko. Ikaw na kawawa. Paano mo nagawang para sa isang pulubi, yangal-ngalan si Young Master He, malapit nang itakwil ni Young Master He ang pamilya Su, bumalik ka rito agad. May emergency sa bahay. Maghintay ka rito para sa akin. Babalik ako agad. Pamilya Su. Ikaw na walang hiya, talagang para sa isang maruming pulubi. Nasaktan mo si Mr. He, naiintindihan mo ba? Ngayon ay inilagay ni Mr. He ang aming pamilya Su sa blacklist sa buong Jingzhou. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang naidulot mo? Nanay, Nanay, narinig ko mula kay Mr. He na ang kalinisan ni ate ay naibigay na sa isang pulubi noon pa. Wala na siya kundi isang kalapating mababa ang lipad. Si Mr. He ay naghabol sa kanya ng ilang taon at hindi siya pumayag. Pero ngayon ay handa siyang. Paano hindi magagalit si Mr. He? Ano? Ibinigay mo talaga ang iyong katawan sa isang maruming pulubi? Ang aming pamilya Su? Paano magkakaroon ng ganoong anak na babae na may mababang pagpapahalaga sa sarili? nanay. Si Hiling Xuan sinubukan niya akong pilitin. Kung hindi dahil sa pulubing iyon, naging biktima na ako niya. Kahit na kinuha ka ni Mr. He, mas mabuti pa iyon kaysa sa kusang ibigay mo ang iyong sarili sa isang maruming pulubi. Nanay, paano mong masasabi iyan? Ako ang sarili mong anak. Wala akong anak na katulad mo. Makinig ka sa akin. Pumunta ka ngayon sa pamilya He at humingi ng tawad sa kanya. Wala akong pakialam kung ano ang gusto ni Mr. He na gawin mo. Dapat mong gawin ang pamilya He na alisin ang blacklist sa aming pamilya Su. Ate, narinig ko na si Mr. He sa kama ay may maraming kakaibang hilig. Kung masama ang kanyang kalooban, mas gusto niyang pahirapan ang mga tao. Ito ay laruang inihanda ko para sa iyo. Isuot mo ito at pagsilbihan mo siya ng maayos. Masiyahan si Mr. He. Sinabi ko sa iyo, hindi ako pupunta.
Nanay, tingnan mo siya. Kung gusto mo pa ring maging isang dalaga ng pamilya Su, at gusto mo pa ring maging CEO ng Su Corporation, pumunta ka ngayon sa pamilya He at humingi ng tawad kay Mr. He. Ate, tigilan mo na ang pagtutol. Nararapat lang sa'yo ito. Saan mo dinadala ang asawa ko? Ano ang ginagawa mo dito? Ate, ito. Ay hindi maaaring ang iyong nakipagtalik sa basurang pulubing iyon, hindi ba? Ano? Wala kang hiya. Hindi ka pa ba sapat na nagpahiya sa amin? Dinala mo pa talaga ang basurang pulubing iyon sa ating bahay? Hoy, hindi patas iyon. Maaring pulubi ako, pero namamalimos ako ng pagkain araw-araw. Hindi ako nagnanakaw o nangaagaw. Paano iyon nakakahiya? Isang hamak na pobreng bastos, talaga? Walang hiya gaya ng dati. Hoy, hindi rin iyon patas. Pagdating sa kawalan ng hiya, sino ang makakatalo sa iyo? Ipinapadala ang sarili mong anak na babae at ang sarili mong kapatid na babae para sumipsip sa isang gago. Ngayon, yan ang tunay na mukha. Sino pa ang gagawa niyan? Kasuklam-suklam ka! Ang pamilya Su ay naging marangal na sambahayan sa loob ng 100 taon. Wala kang karapatang magsalita. Nanay, huwag kang magalit. Ang basurang pulubing ito akala na dahil nakipagtalik siya kasama, ang panganay na binibini ng pamilya Su, maaari na siyang maging perpektong manugang. Dapat siyang tumingin ng mabuti sa sarili niya. Ikaw, isang basurang pulubi, naglakas loob na pumasok ng walang pakundangan sa tahanan ng mga Su? Mga gwardiya, itapon ninyo siya sa labas. Nagpasya na ako na siya ang aking asawa. Walang makakapag-alis sa kanya. Medyo protektado ang babaeng ito. Wala kang hiya. Inaangkin mo talaga ang isang basurang pulubi bilang asawa mo? Akala mo ba ang ganda mo? Sinampal mo ang asawa ko sa harap ko mismo? May respeto ka ba sa akin? Ate, ito ba ang basurang pulubing nakipagtalik ka sa labas? Hindi lang siya bastos, kundi wala rin siyang respeto kay nanay. Ang Su Group ay isang siglong gulang na pundasyon ng pamilya Su. Kung ito ay mabankrupt dahil nasaktan mo si Young Master He, ikaw ay magiging ang makasalanan ng buong pamilya Su. Nakuha ko na isang bilyong dolyar na kasunduan sa chamber. Ang pamilya Su ay hindi mababang karote. Ano? Nakakuha ka ng 1 bilyong dolyar na kasunduan? Tama iyan. Akala mo ba ako at si nanay ay 3 taong gulang? Sa buong Daxia, alam ng lahat na ang chamber ay hindi malapitan. Ito ang isa na nililigawan ng lahat ng pamilya. Ang aming pamilya Su ay humihina sa mga nakaraang taon. Bakit naman ang chamber? Kailanman bibigyan tayo ng ganoon kalaking order? Eksakto. Ang chamber ay makapangyarihan. Maari silang pumili ng sino mang kasosyo na gusto nila. Bakit nila ibibigay ang order? Sa pamilya Su? Dahil si Ching Shue ay maganda at mabait at may kakayahan. Ate, hindi mo magsisinungaling ng walang hiya para lang iligtas ang basurang pulubing ito, di ba? Kung gayon, bakit hindi mo sabihin na kilala mo ang maalamat na Panginoong Divine at kunin siya upang gumawa ng paraan para sa iyo? Tama ka tungkol diyan. Talagang nag-impluwensya ako para sa kanya. Katawa-tawa. Ikaw? Hindi ka man lang nag-iisip bago ka magmayabang. Sa tingin ko, pumunta ka sa pamilya naming Su para lang sa pera, hindi ba? Ang 100 piso na ito ay sapat na para mamalimos ka sa labas buong araw. Kunin mo na ito at lumabas ka sa bahay ng Su. Binibining Su, kung gusto mo talaga akong hiyain gamit ang pera, magpakita ka man lang ng sinseridad. Ang munting halaga na ito, may tapang ka talagang ihandog sa akin? Makakapagbigay ako sa iyo ng 100 piso. Sapat na iyan bilang kagandahang loob. Huwag kang walang utang na loob. Suraw, tama na. Siya ang sumira sa iyo at ginawa ang lahat na tingnan ka bilang ginamit na sapatos, itong maruming pulubi. Ang pamilya naming Su ay mabait na hindi siya binabalatan ng buhay. At ngayon, gusto mo siyang ipagtanggol? Mga bantay, kapusin siya, kastrahin siya ngayon din. Nanay, ikaw. Ikaw na walang utang na loob. Akala mo hindi kita haharapin? Gusto kong makita kung sino man ang gagalaw sa kanya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kunin siya. Munting pulubi. Mamatay ka? Ano? Ano ang nangyayari? Su Qingxue, ikaw. Ano ba talaga ang dinala mong mga maruruming bagay? Kaya pala may kasabihan, may mata pero hindi makakita. Ako, ang Panginoon, ay hindi pa nakarinig na may tumawag sa akin na maruming bagay. Ikaw lang, isang mabahong pulubi, ang maglakas loob na tawagin ang sarili na Panginoon.
Sa tingin ko, sa kakapalimos mo sa kalye, sa kakasuko mo, nabaliw ka na. Ngayon kung hindi mo papatalsik itong mabahong pulubi at hihingi ka ng tawad kay Young Master He, mula ngayon hindi na kita ituturing na anak ko. Ate si Young Master He ngayon, ay naghihintay pa rin sa'yo sa bahay. Bilisan mo, at maghilamos, para pagsilbihan siya. Kung ang Su Group ay talagang mabankrupt dahil sa'yo, ikaw talaga ang makasalanan ng buong pamilya Su. Hindi ko pwedeng hayaan ang pamilya Su dahil sa akin ay mabankrupt. King Shue, nakalimutan mo. Wala ka bang order na 1 bilyon mula sa Chamber of Commerce? Hindi mababankrupt ang pamilya Su? Sino ang nakakaalam kung totoo ba o peke ang order na ito? Ang pamilya He ay gustong makipagtulungan sa chamber pero hindi nagkaroon ng pagkakataon. Paano na ang presidente ng chamber biglang nagbigay ng ganito kalaking order sa atin? Maaari bang ang order na iyon ay talagang peke? Sa tingin ko ate, simula nung kasama mo itong mabahong pulubi, sama-sama naging bobo ka na. Maliban kung ang presidente ng chamber ay talagang magbigay ng deposito, kung hindi ang order na ito ay invalid. Kung gayon, kung totoo ang order na iyon, ano? Kung totoo ang order na iyon, ako, si Surao, ay sa harap ng lahat diringgin ang talampakan ng iyong sapatos. Okay. Sika, dilan mo. Ikaw lakas loob mo akong tuyain? Sinasabi ko ang totoo. Dumating na ang naghahatid ng deposito. Pumunta ako upang ibigay kay President Su isang deposito na 500 million. Ito. Meron ba talagang 500 milyong deposito? Paano naging posible iyon? Paano naging totoo ang order na ito? Kanina lang, binibining Su. Sabi, na kung totoo ang order, dilaan niya ang sapatos ko. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo, magpapakababa ako para dilaan ang sapatos mo? Inihiling mo ito. Ikaw na bulag na hangal. Paano mo nagawa magsalita ng kalokohan sa harap ng Diyos ng digmaan? Ako, laging tinutupad ang aking salita. Ayaw ko kapag ang mga tao ay hindi tumutupad sa kanilang salita. Dahil hindi luluhod si binibining Su. Kung gayon, ako na lang. Tutulong sa iyo. Raw. Tama na. Siya ay aking kapatid pa rin. Para kay Ching Shue, pakakawalan kita sa pagkakataong ito. Ikaw? Hindi ko inaasahan na si Su Qingxue talagang makukuha ang order ng Chamber of Commerce. Pero sa tingin mo ang pagkuha ng order na iyon ay sapat na para iligtas ang pamilya Su? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng ganap na kapangyarihan. Lahat ng order na inilagay sa Su Group na nagkakahalaga ng 1 bilyon ay dapat ibalik kaagad. At para sa mga isyu sa kalidad, hingiin ng 10 beses na kabayaran. Ano? Si Ji-hee ay talagang kinansela lahat ng order sa pamilya Su? At hinihingi niya 10 bilyon na kabayaran? Kumusta? Talagang minamaliit ko kung gaano kawalang hiya si Hiling Xuan. Ang kontrata ay napirmahan na. Hiling Xuan, paano niya ito basta na lang kinansela? Sa anong batayan? Lahat ito ay dahil sa iyo. Itong pulubi. Sinabihan kitang humingi ng tawad kay Ji-hee, ngunit hindi ka pumayag. Ngayon, sa isang order mula sa kanya, ang pamilya Su ay mawawala ang lahat. Ang pamilya Su ay hindi magbabangkarote. Kahit sino mang maglakas loob na hawakan ang aking babae, gagawin ko siyang magsisising ipinanganak. Ang pamilya He ang nangunguna sa 4 na dakilang angkan. Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Pero hindi kita pwedeng isama sa kamatayan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi sila mangahas na guluhin ka. Eme.
Hiling Xuan, ang mga panindang ibinigay namin sa iyo, walang problema sa mga iyon. Ang paghiling mo ng pagbabalik ay labag sa patakaran. Patakaran? Ang aking mga salita ang siyang patakaran. Ikaw, Su Qingxue. Ang pagsusumamo sa iba, dapat mong gawin ng maayos. Sa halip na magdala ng pulubi para kasuklaman ako. Ano sa palagay mo? Sino ang nagsabing nandito ako para humingi sa iyo? Baka sa lalong madaling panahon, ang humihingi ng awa. Ikaw na. Ako, humingi ng awa. Ha? Humingi kanino? Ikaw, isang maruming pulubi. anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa palagay mo ba ang iyong pamilya, He, bilang nangunguna sa 4 na dakilang angkan sa Jingzhou, ay makakagawa ng kahit anong gusto mo? Ang Konseho ng Kalakalan ay mag-iimbestiga kung may depekto ang mga paninda. Ang Konseho ng Kalakalan? Ang aming pamilya ang nangunguna sa 4 na dakilang angkan. Ang aking tiyuhin ang Panginoon ng lungsod. Wala akong pakialam sa anumang Konseho ng Kalakalan. Su Qingxue, sa iyong naghihina na pamilya Su, gusto mong kalabanin ako? Panginoon lang ng lungsod. Lang? Ikaw na maruming pulubi, tunay kang magaling mga lakad ng salita, maliban sa maalamat na taong iyon, ang aking tiyuhin ang pinakamataas na autoridad. Kahit gaano kataas, siya ay nasa ilalim ko. Su Qingxue, ito ba ang maruming pulubi na pinulot mo sa kalye? Hindi lang marumi, kundi pati isang baliw na naglalarawan. Sinasabi mong mas mababa sa iyo ang aking tiyuhin. Diyos ka ba o ano? Sasabihin ko ito. Ako ang banal na Panginoon. Anong uri ng maruming nilalang ka? Paano ka naglakas loob na magpanggap bilang banal na Panginoon? Ang banal na Panginoon ay isang alamat ng daksya. Paano naging posible iyon, na ikaw, isang maruming pulubi? Su Qingxue, tinanggihan mo ang isang toast at ngayon ay iinom ka ng parusa. Tumanggi kang maging asawa ng pamilya He, at sa halip ay nakisangkot sa isang pulubi, at ngayon ay isa ka ng babaeng pinalad. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Patayin mo itong nababaliw na baliw gamit ang iyong sariling mga kamay, at isa sa alang-alang ko na gawin kang aking kerida. At palayain ang iyong pamilya Su. Hiling Xuan, ako ang nanakit sa iyo. Wala siyang kinalaman dito. Sa akin mo ilabas ang iyong galit kung may problema ka. Naglalakas loob kang protektahan siya? Hindi mo magawa, ha? Sige, gagawin ko. Munting pulubi. Marumi kang pulubi, papatayin kita. Tumunog ang telepono. Bakit hindi ka sumasagot? Ito ang kamara ng kalakalan ng Jingzhou. Ang He Group ay pinaghihinalaang ng gigipit. Haharap sila sa mga parusa mula sa kamara. Maaari bang? Ikaw talaga ang banal na Panginoon? Kung malalaman ang pagkatao ko bilang banal na Panginoon, makakaakit ito ng hindi mabilang na mga sumasamba at magdadala ito kay Qingxue ng hindi kinakailangang problema. Mas mabuting huwag munang ihayag. Imposible. Talagang imposible. Tawag lang sa telepono iyon, hindi nito pinatutunayan ang kahit ano. Paano magiging ang maalamat na banal na Panginoon ay isang maruming pulubi na tulad mo? Ikaw ay isa lang marumi at mababang pulubi. Hiling Xuan, pulubi lang siya. Sinabi ko na sa iyo dati, wala siyang kinalaman sa sugroup. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Pabayaan mo siya. Sige, pakakawalan ko siya. Kung sasang-ayon ka, na maging kerida ko, at hahayaan mo akong gawin ang gusto ko sa iyo. Tapos, maaari kong isaalang-alang na hayaan siyang mabuhay. Tungkol naman sa mabahong pulubing ito. Lumuhod at magmakaawa, at baka bigyan kita ng marangal na kamatayan. Hiling Xuan, hindi ba tinuro sa iyo ng mga magulang mo, kapag kausap mo ang isang tao, huwag ituro ang iyong daliri sa kanila? Napakawalang galang. Ang pagpapatakbo ng negosyo ay tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan. Ikaw ang unang sumira ng tiwala, kaya kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Ikaw na maruming pulubi, nagdudulot ng gulo sa mismong pintuan ko. Sawa ka na bang mabuhay, ha?
Dahil gusto mong mamatay, papatayin kita ngayon din. Munting pulubi, ingat. Ching Shue! Ching Shue, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag mo siyang saktan. Ang pamilya He ang pinuno ng 4 na dakilang pamilya sa Qingzhou at may suporta sila ng Panginoon ng lungsod. Kung pukawin mo siya, mawawala ang iyong buhay. Ang Panginoon ng lungsod ng Jingzhou ay hindi ko pinapansin. Oh, talaga? Itong asong bantay ay naglakas loob na kumagat sa kanyang amo? Humingi kang ng tawad kay Ching Shue. Sa tingin ko, hinahabol mo ang kamatayan. Maniwala ka o hindi, sisiguraduhin ko na hindi mo na makikita ang araw bukas. Alam ba ni City Lord Li Wei, siya ang tiyuhin ko. Saktan ako ay saktan ang buong. Pagod ka na bang mabuhay, ha? Gusto mong malunod sa ilog? Hindi lang ikaw. Kahit na ang iyong tiyuhin mong City Lord mismo ang pumunta. Ngayon kailangan mong humingi ng tawad sa akin ng personal. Su Qingxue, ang pulubing ito na nakita mo ay may kaya, ha? 3 araw. Sa loob ng 3 araw, gagawin ko ang iyong presyo ng stock ng Su Group lubusang bumagsak. Hiling Swan, napagkasama mo. Ito ang mangyayari kapag dinagalit mo ako. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Lumuhod, humingi ng tawad kay Ching Shue. Ikaw na pulubing demonyo, paano mo ako utusan na humingi ng tawad sa kanya? Gumamit ka lang ng puwersa na sakta ng isang tao, kaya dapat kang humingi ng tawad. Magpaumanhin ka. Nabuhay ako ng 20 taon at hindi kailanman sinabi ang 3 salitang iyon. Pagkatapos, tuturuan kita ngayon. Sabihin mo, Pulubi lang siya. Hindi ko siya pwedeng, para sa akin, maging target ng demonyong si Hiling Swan. Kalimutan mo na, tara na. King Shue! Ang pakikipag-usap sa mga tulad niya, hindi pwedeng magpabaya. Kung isang hakbang ka pabalik, 10 hakbang siya pasulong. Ngayon, dapat tayo maghiganti. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, humingi ka ng tawad kay Ching Shue at pakakawalan kita. Pangalawa, babaliin ko ang mga braso at binti mo at itatapon kita rito. Pumili ka. Marumi kang pulubi, ang kapal ng mukha mong hipuin ako. Ang pamilya He ay hindi ka palalampasin. Gusto ko sa Jingzhou, wala kang matutuluyan. Kung may matutuluyan ako ay hindi mo naalalahanin. Kung hindi ka pa rin humihingi ng tawad, pipilayan kita. Ikaw. Sabihin mo. Humingi ka ng tawad. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Mesu. Pasensya na. Mali ako. Mas malakas. Mesu. Pasensya na. Kasalanan ko. Sige, pakawalan mo siya. Tara na. Su Qingxue, ang cute mo. Hintayin mo lang. Ang kahihiyan ngayon, isang araw, ipagbabayad ko sa iyo at sa pulubing mabaho na ito, ng 100 beses. Ngayon, lubos kong nasaktan si Hiling Swan. Si Hiling Swan ay may galit, tiyak na hindi niya ako pakakawalan. Nang madali. Sa kumpanya ng He, hinadlangan mo ang suntok mula kay Hiling Swan para sa akin. Tingnan ko ang sugat sa likod mo. Kaya ko itong gawin mag-isa. Sigurado ka bang maaabot mo? Marunong ako ng acupressure at masahe. Pagkatapos ilagay ang gamot, kukuskusin ko ito. Mas mabilis itong gagaling. Ang pasa sa likod mo ay sobrang lala. Ikaw, dahan-dahan ka lang. Mas matatag ang kamay ko kaysa sa sino mang katulong. Kung hindi mawala ang pasa, mas lalo lang itong babara. Mas sasakit pa bukas.
Dahan-dahan. Ang lalim ng pasa na iyan. Ang pagpahid ay nakatutulong para kumupas. Dahan-dahan. Ang sakit talaga. Ngayon, alam na ng buong lungsod na si Su King Shui ay nakipagtalik sa iyo. Napagpasiyahan ko na rin na ikaw ang para sa akin. Pero mula ngayon, ikaw ay hindi dapat humawak ng ibang babae. Kung hindi ako pulubi, ano ang magagawa ko? Wala kang pinag-aralan. At wala kang kasanayan. Makinig ka, simula bukas, pumunta ka sa Su Group at magtrabaho bilang guwardiya. Guardia? Uy, maganda ang trabahong ito. Madaling oras, malayang trabaho. Ang pinakamaganda, makakaakyat ako paminsan-minsan at magmamasahe sa asawa ko. Talaga ka naman. Alis na ako. Masarap talaga ang pagkain dito. Mamaya, magbabalot ako ng isa para kay Ching Shui na mauwi. Nakakadiri kang pulubi. Hindi kita hinahanap, pero pumunta ka rito para mamatay. Ano? Hindi mo ba alam na turf ko ang restaurant na ito? Nanghihingi ng pagkain sa mismong pintuan ko? Dumating ako rito para kumain. Ang customer ay hari. Ganyan mo ba tratuhin ang iyong hari? Ikaw ang hari. Wah! Ikaw lang, isang basurang pulubi. Alam mo ba kung magkano ang isang putahe dito? Kahit ibenta mo ang iyong walang kwentang buto, hindi mo kayang bilhin kahit isang putahe. Dati akong pulubi, pero ngayon may maayos na akong trabaho. Pumunta ako rito para gumastos. Hindi mo lang ako tinatanggap. Insultuhin mo pa ang isang customer. Sino pa ang kakain dito ulit? Nakakadiri kang pulubi. Wala kang pera, pero malakas ang dila mo. Noong huli, minasama kita. Ngayon, handa na ako ng husto. Ngayon ay bubunutin ko lahat ng ngipin mo. Ano? Isang araw pa lang? At nakalimutan mo na ang huling aralin, Guruhe. Noong nakaraang pagkakataon, pinalad ka. Ngayon, hindi ka na pinalad. Iminumungkahi ko na palayain mo ako ngayon. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo ito ngayon. Isa ka lang pulubi, at naglakas loob kang manakot sa akin. Nakakatawa. Hindi kita palalayain. Ano ang magagawa mo? Maruming pulubi ka, sinong akala mo sa sarili mo? Paulit-ulit mo akong iniinis. Nasa teritoryo ko ka ngayon. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Tinititigan mo ako. Kung may tapang ka, saktan mo ako. Sige, dito. Sabihin ko sa'yo, si Su Ching Shui ay ang babaeng pinupuntirya ko. At ikaw, isang pulubi, ay dinungisan siya. Itong utang, kung hindi ko ito ayusin sa'yo, ay isa akong kornodo. Ayusin natin, kung gayon. Guruhe, paano mo gustong ayusin ito? Hindi ba ikaw ang bantay na nagpoprotekta kay Su Ching Shui? Yung hindi ako hinahawakan? Ngayon hahanap ako ng tali ng aso at tatalian kita. Tingnan natin kung paano mo ako pipigilan. Kunin mo ako ng tali ng aso. Oh, ito ay maganda. Ang laki ng tali na ito. Sakto lang ang sukat. Sakto ito para sa iyo. Uy, sigurado ka bang gusto mong ilagay ang tali na ito sa akin? Ano? Iniisip mo pa ba na si Su Ching Shui ay darating para iligtas ka? Sinasabi ko sa iyo. Nag-utos na akong patayin ang pamilya Su sa Jingzhou. Nag-utos na ng patay, siya ngayon ay nasa malaking gulo, paano pa siya makakapag-alala sa iyo? Utos na patay? Sa tingin mo ang isang simpleng utos na patay ay makakapigil kay Su Ching Shui? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang tiyuhin ko ang alkalde ng lungsod. Iyan ang kanang kamay ng banal na Panginoon. Ang banal na Panginoon ang kataas-taasang nilalang ng bansang Daksya. Ang tiyuhin ko ay malapit nang ipakilala ako sa banal na Panginoon. Pagkatapos ay, maghahari ako. Maghahari?
sa pamangkin na tulad mo, Li Wei. Hindi na magiging City Lord ng matagal. Ang tapang mong sumpain ang tiyuhin ko. Lagyan mo siya ng tali ng aso. Sino ang mangahas na hawakan ako, ang Panginoon? Ikaw na maruming pulubi, may lakas ka pala. Pero isang tao lang hindi matatalo ang dalawa sa atin. Subukan mo ito. Tigil! Protektahan ng Panginoon. Panginoon, okay ka lang ba? Ayos lang. Tamang-tama, dumating ka. Ikaw pala. Ang nagpadala kay Su Qingxue ng 1 bilyong yuan na order noong nakaraan, talagang tinatawag mo ang pulubing ito na Panginoon. Nakikita ko kayo. Ang titulong presidente ng Kamara ay peke lang. Ang kapal ng mukha mo. Isang Diyos na Panginoon ang nasa harap mo. Kayo ginagago niyo ako, ha? Alam ko. Galing kayo sa parehong grupo ng pag-arte. Nagpapanggap lang para manloko ng tao. Nilait mo ako, ang Diyos na Panginoon? Gusto mo ng kamatayan? Sinaktan mo ako. Bulag na tanga! Nakatayo sa harap mo ay ako, ang Diyos na Panginoon. At nilait mo ako, ang Diyos na Panginoon? Karapat dapat kang bugbugin. At karapat dapat kang mamatay. Sa tingin ko, bata, talagang nababaliw ka sa pag-arte. Kung ikaw ang Diyos na Panginoon, bakit nagsimula kang pulubi? Yun ay dahil kailangan kong sumailalim sa isang pagsubok. Kalokohan. Nagsisinungaling ka ng walang paghahanda. Kailangan ba ng isang Diyos na Panginoon na magbihis na parang pulubi para sumailalim sa pagsubok? Sa tingin mo sa pagtitipon ng mga pulubing ito mga kapatid, maliligtas kanila? Ilalagay pa rin kita sa tali ng aso ngayon. Itong sampal ay para sa paggawa ng masama laban kay Qingxue. Itong sampal ay dahil nambubuli ka sa ilalim ng proteksyon ng iba. Itong sampal ay dahil bulag ka. Hindi mo nakikilala ang isang taong mahalaga. Lingxiu, ilagay sa kanya ang tali ng aso. Bilang babala sa iba, Huwag kang lalapit. Ako ang panganay na anak ng pamilya He. Ang tiyuhin ko ang alkalde ng lungsod. Kung mangahas kang galawin ako, pababayaran ka niya. Paano siya nangahas na ihambing ang sarili sa banal na Panginoon? Ikaw. Mga maruruming pulubi kayo, ang tiyuhin ko babalat kayo ng buhay. anihin mo ang iyong itinanim. Dalhin mo siya. Banal na Panginoon, punong lungsod Li Wei ay nag-ayos ng isang espesyal na handaan para sa iyo at iniimbitahan ka na dumalo. Ang mga elite ng mundo ng negosyo lahat ay gustong makita ang iyong presensya. Si Li Wei ay nagpalaki ng isang napakagandang pamangkin at gusto pa niya akong pumunta. Hindi ako pupunta. Ako ngayon ang bodyguard ni Qingxue. Para sa mga event na ganito sa hinaharap, tanggihan mo na lang para sa akin. Busog ka na ba? Gusto mo pa? Hindi sa araw. Pag-uusapan natin yan mamayang gabi pagbalik natin. Okay, nakuha ko na. Ang business dinner ngayong hapon, tiyak na pupunta ako. Ano ang problema? Ilang malalaking pamilya ang nagkaisa para mag-host ng business dinner. Ngayon, dahil kay Hiling Xuan, sila ay pinipigilan at pinapahina. Konti lang ang projects natin mula sa Huanyu Group na malayong sapat. Kaya, ang business dinner ngayong hapon, kailangan kong pumunta at makipagkita sa mas marami pang kasosyo. Sige. Bilang bodyguard mo, sasamahan kita ngayong hapon sa dinner party para protektahan ka. Oo naman. Pero ito ang suot mo. Sasama ka sa akin naka-uniforme ng seguridad. Sa tingin ko, casual naman ito. Casual naman, pero hindi sapat ang formal. Sige, ngayong hapon, sasamahan kita bumili ng mga damit na bagay sa iyo. Tara na.
Sino ba naman mag-aakala? Ikaw na pulubi. Pagkatapos maligo at mag-ayos at magsuot ng suit, gwapo ka pala. Kaya pala may kasabihan, ang damit ay nagpapagwapo sa tao. Ngayong gabi, mag-focus ka lang sa pagiging bodyguard ko. Huwag mong hayaang malaman ng iba na pulubi ka. Naintindihan mo? Miss Sue, akala mo pulubi ako? Mapapahiya ba kita? Nakasama na kita sa kama. Paano ko naman hahamakin ang isang katulad mo? Lang ayaw kong hiyain ka nila sa publiko. Dahil sa ganitong piging, maraming tao ang mapagmataas. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Ngayong gabi, talagang gagampanan ko ang papel ni CEO Sue bilang personal na bodyguard ng maayos. Sa gabing ito, ikaw dapat magsikap. Huwag hahayaang ibang babae ang mangakit sa'yo. Su Qingxue, narinig ko, ibinigay mo ang sarili mo ng mura sa isang maruming pulubi. Nasira ang reputasyon mo. Paano mo nagawang pumunta sa piging na ito? Sino itong gwapong lalaki? Mukha siyang talagang maganda. Oy, oy, oy! Kung gusto mong mag-usap, mag-usap ka lang. Bakit mo ako hinahawakan? Nakakatuwa. Ikaw ang bagong upahang bodyguard ni Su Qingxue mula nang sumiping siya sa isang mabahong pulubi. Nasira na ang kanyang reputasyon. Mas mabuting kasama mo ako kaysa sa kanya. Shen Mingwei, paulit-ulit mo siyang tinatawag na mabahong pulubi. Pero alam mo ba kung sino ang gwapong lalaking tinutukoy mo? Kung sino man iyon, wala itong katulad ng marumi at mabahong pulubi na iyon. Sila ay magkaiba ng mundo. Su Qingxue. Magkano ba ang binabayad niya sa iyo? Bibigyan kita ng 5 beses niyan. Paano? Kahit na siya ang CEO ng Su Group, ang kayamanan ng aking pamilyang Shen ay hindi mababa sa kanya. Si President Shen ay magaling sa maraming aspeto, pero bulag siya. Si President Su ay may matalas na mata. Mas mabuti pang manatili ako sa tabi ni President Su. Kawili-wili, kung mas lumalaban ka, mas pinupukaw mo ang aking interes. Walang lalaki sa ilalim ng langit ang nakaya na labanan ng aking alindog. President Su, inakit niya ako. Sinusubukan ko siyang iwasan. Kung alam ko lang na magiging ganito kakaganda kapag nakaayos, at magiging hit ka sa mga babae, hindi na sana kita pinasuot ng suit. Pinabayaan na lang sana kitang magsuot ng basahan mo. Ang asawa ko ang nagbihis sa akin na gwapo, kaya kasama mo ako sa banquet na ito, ay nagbibigay din ng karangalan sa iyo, di ba? Ang galing mo talaga magsalita. Ginoong Lee, ang proyekto nila sa Yunshui Bay, gusto kong kunin ito. Ano ba? Hindi ko dinala ang proposal. Proposal? Anong proposal? Kukunin ko para sa iyo. Nasa kotse, sa center armrest. Bilisan mo at kunin. Sige, hintayin mo ako. Su Qingxue. Narinig ko na ngayong araw ay ikaw, ganap na nasaktan si Binatang He. Alam ng lahat iyon, si Ginoong Lee ay tunay na tiyuhin ni Binatang He. Sa tingin mo ba maaari ka pa rin makuha ang deal kay Ginoong Lee ngayon? Anong ibig mong sabihin? Paano kung magpustahan tayo? Kung makuha mo ang pakikipagsosyo kay Mayor Lee ngayon, ibibigay ko sa iyo ang piraso ng lupa sa kanluran ng lungsod. Kung makuha ko ang partnership kay Mayor Lee, ililipat mo 20% ng So Group na mga bahagi sa akin. Shen Mingwei, ano ang nagpapaisip sa iyo na makikipagpustahan ako ng ganito sa iyo? Su Qingxue. Ang lupaing iyon sa kanluran ng lungsod ay nagkakahalaga ng 500 milyong dolyar. Magandang deal ito para sa iyo, hindi ba? O natatakot ka bang matalo ka at hindi ka nang ahas makipagpustahan sa akin? Huwag mo akong subukang asarhin. Hindi ako natatalo. Dahil gusto mong tumaya, bukod sa lupaing iyon sa kanluran ng lungsod, gusto ko rin ang iyong ari-arian sa Yunbay. Sige, simula na ang pastahan. Hoy.
Su Qingxue, pagkatapos mo akong galitin, naglakas loob ka pa ring pumunta sa piging? Ang banquet na ito ay hindi hino-host ng pamilya mo. Bakit hindi ako makakapunta? Pwede kang pumunta. Sana'y hinahanap kita ngayon. Dahil nandito ka ngayon, perpekto. Noong nakaraan, ikaw at ang maruming pulubing iyon ay pinahiya ako ng todo. Kung hindi mo ako pasayahin ngayon, hindi kita hahayaan. Halika. Una, iinumin mo ang basong ito ng alak. Hindi ako iinom. Hindi ka iinom. Akala mo ba dahil nakuha mo ang $1 bilyong na order mula sa Huanyu Group, makakapagpahinga ka na? Hindi ka mababangkarote. Sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi ko inaalis ang pagbabawal sa'yo, sa mga handaan tulad nito, wala kang lugar. Umalis ka bago ako natapos. Nagpapasensya ako dahil kahit na ikaw ay marumi na kalapating mababa ang lipad, mayroon ka pa ring kagandahan. Mas mabuting magpakabait ka. Master He, ang pamilya He ay isa sa mga nangungunang pamilya. Ginagawa mong napakahirap para sa akin. Hindi ka ba takot na mapintasan ang pamilya He? Ang pamilya Hiko ay nasa Jinzhou. Kami ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya. Ang tiyuhin ko ang Panginoon ng lungsod. Sino ang maglalakas loob na pumuna sa akin? Alam ko, ang Su Group ay may problema sa pananalapi ngayon. Nandito ka sa bangkete para lang makakuha ng kasunduan, kasama ang City Lord. Kung paglilingkuran mo ako ng mabuti ngayon, makakapagsabi ako ng magandang bagay para sa iyo sa City Lord. Ako, Su Qingxue, ay maaaring umasa sa sarili kong lakas upang hayagan at lehitimong makuha ang kooperasyon kay City Lord Lee. Hindi ko kailangang gumamit ng mga ganitong madidilim na paraan. Hindi mahalaga ang paraan, Su Qingxue. Habang interesado pa ako sa iyo, mas mabuting maging matalino ka at makipagtulungan. May kuwarto ako sa taas. Ang mga laruan sa loob. Magugustuhan mo ang mga iyon. Ginoong He, ngayon ay nasa Jingzhou tayo, sa isang piging pangnegosyo na puno ng mga tanyag na tao. Pipilitin mo ako ng ganito, sa harap ng lahat. Ang pamilya He ay mapapahiya dahil sa iyo. Mukhang ang pagkaunawa mo sa kapangyarihan ng pamilya He ay mababaw pa. Sa tingin mo ba ang mangyayari ngayong gabi ay maaaring lumabas? Kung hindi ka naman napakababa para matulog kasama ang maruming pulubing iyon, ano ang pagpapanggap mong isang malinis at banal na babae? Heling Swan, bitawan mo ako. Tungkol sa subgroup mo, sa tingin mo hindi ko alam? Kung paglilingkuran mo ako ng mabuti ngayong gabi, baka isaalang-alang ko ang pag-alis ng parusa sa iyong pamilya. Hindi ko kailangan yan. Pakawalan mo ako. Nasa kamay ko ka ngayon. Gusto man o hindi, hindi ikaw ang magpapasya. Nasaan si King Xue? Si Su Qingxue ba ang hinahanap mo? Alam ko kung nasaan siya, pero bakit ko sasabihin sa'yo? Ano ang ginagawa mo? Saan ba talaga si Su Qingxue? Hanggat pumayag kang maging bodyguard ko, sasabihin ko sa'yo. Sinabi ko na sa'yo. Ako lang ang bodyguard ni Ginang Su. Nasaan siya? Kung ipipilit mong hindi maging bodyguard ko, ayos lang din. Sige, bigyan mo ako ng halik at sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Ano? Bigyan mo ako ng halik, saka ko sasabihin kung nasaan si Su Qingxue. Ano, ako ay isang magandang babae, hindi ka naman Luigi, di ba? Bilang isang babae, paano mo walang kahihiyan? Hindi inaasahan na ang isang bodyguard na tulad mo, ay napaka-inosente. Mukhang ayaw mong malaman kung nasaan si Su Qingxue. Si Miss Shen ay walang panlasa, pero talagang kaakit-akit siya. Kaya naman maraming lalaki ang handang maging alipin niya. Bakit hindi mo ako halikan? Paano kung ako na lang ang humalik sa iyo? Huwag kang mag-alala, magaling akong humalik, mapaparamdam ko sa iyo ang sarap. Ikaw, hindi pwede. Hindi mo ako hahalikan, at hindi mo ako papayag ang humalik sa iyo. Sige, yakapin mo ako. Ayos lang yun, di ba? Teka, ganyan ka ba kadesperada para sa akin? Eh, tingnan mo kung gaano kagwapo. Hindi ba sinabi sa iyo ni Su Qingxue? Magkaribal na kami simula pagkabata, tuwing may maganda siya.
Kailangan kong kunin iyon sa kanya. Kabilang na ang isang gwapong lalaki tulad mo. Ikaw? Wala akong oras na sayangin sa iyo. Si Su Qingshui ay dinala ni He Lingshen. Hindi ito basta-basta, mahahanap mo ng madali. Hiling Xuan. Patuloy ba siya nang gugulo kay Su Qingshui? Tiyak alam mo kung nasaan si Su Qingshui. Sabihin mo sa akin ngayon. Sinabi ko na sa iyo, kung hahalikan mo ako o yakapin mo ako, sasabihin ko sa iyo. Nasa room 311 sila. Magpadala ng mga tao sa room 311 agad. Kamahalan. Talagang personal kang dumalo sa business banquet na ito. Oo, pupunta ako sa room 311 sa ikatlong palapag agad. Pasensya na. Anong nangyari sa akin? Nakipagtalik ka na sa maruming pulubi. Wala akong pakialam sa iyo. Paano mo ako nilalait? Walang hiyang asong babae. Totoo na pulubi si Qin Guanlan. Pero mas mabuti pa rin siya ng 100 beses kaysa sa isang kasuklam-suklam na scumbag na tulad mo. Bitawan mo ako. Buwisit ka. Bitawan mo ako. Sige, patuloy kang sumigaw. Habang lumalaban ka, lalo akong na-excite. Qingshui. Sino ang may lakas ng loob na guluhin ang saya ko? Gago ka. Bitawan mo ako. Qingshui. Ayos ka lang? Nandito ako. Walang mga has na mga api sa iyo. Bakit ang tagal mo? Tigilan mo na ang pag-iyak. Pababayarin ko siya. Ikaw na naman, pulubing isa. Huwag mong isipin na dahil lang natulog ka kay Su Qingshui ng isang gabi siya na ang babae mo. Sinira mo ang mga plano ko ng paulit-ulit. Papatayin kita ngayon. O hindi ako masisiyahan. Ngayon, naglakas loob ka. Maniwala ka man o hindi, ako. Maniwala sa ano? Sinasabi ko sa'yo, ang tiyuhin ko ang alkalde ng lungsod. Naglakas loob kang tratuhin ako ng ganito, papatayin ka niya sigurado. El Kelali? Medyo sikat siya. Natakot ka na ngayon, ha? Saka pakawalan mo ako. Tinawag ko na siya. Ngayon, gusto kong makita. Kung haharapin ka niya, itong bully na nag-aabuso ng kapangyarihan, o ako, ang nanakit sa kanya. Ikaw, pulubing isa, hinahanap mo ang kamatayan. Sinasabi ko sa'yo, ako ang paborito ng tiyuhin ko. Kung malaman niya na naglakas loob kang tratuhin ako ng ganito, pupunitin ka niya. Titingnan ko lang ngayon kung paano niya ako sisirain. Guanlan, hindi mo siya pwedeng saktan. Ang tiyuhin niya ay si Lord Lee. Sa isang salita mula kay Lord Lee, maaari kanyang ipapatay. Hindi mo, para sa akin, isakripisyo ang sarili mong buhay. Qingshui, huwag kang mag-alala. Sa buong Daxia, walang sino man ang nangangahas na kunin ang buhay ko. Pulubing napakadumi. Paano mo ako nagawang takutin ng ganyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para maging mayabang? Ginoong He. Huwag mong, Tumayo ka. Ginoong He, hindi mo siya pwedeng saktan. Nakikiusap ako, pakawalan mo siya. Pakiusap, maawa ka. Nakikiusap ako. Pakiusap, huwag mo siyang saktan, okay? Si. Kung gayon, humanap tayo ng lugar at umupo para makapag-usap ng maayos. Hayaan mong mapanood ng basurang ito gamit ang sarili niyang mga mata ang babae mo na nasa ilalim ko na nagmamakaawa habang nakaluhod. Oy, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka bibitaw, ngayon hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong gumapang. Sa isa pang segundo, hindi ka na gumagapang o sumigaw. Pulubing demonyo, hinahanap mo to. Tigil. Tiyo, bakit ka nandito? Yung pulubi ay ininsulto ako. Hindi ka man lang niya nirerespeto. Binantaan niya akong sakalin. Kita mo. Tiyo, kailangan mo na siyang turuan ng leksyon. Tiyo, ano ang ginagawa mo?
Itong batang bastos, bulag siya. Kasalanan ko na hindi ko siya naturuan ng tama. Parusahan mo ako para dito. Levi, itong pamangkin mo ay hindi lang isang nangaapi na nag-aabuso ng kapangyarihan. May mahabang abot din siya. Kanina lang, binantaan niya. Nahawakan ang babae ko. Ano? Kulang ako sa disiplina. Na ang batang ito ay naging napakabulag. Ngayon, parehong mata at binti, ako mismo ang pipilayin bilang paghingi ng tawad sa iyo. Tio, bakit kailangan mong humingi ng tawad sa maruming pulubing iyon? Ikaw ay isang dakilang Panginoon ng lungsod. Pulubi lang siyang marumi. Tio, ako ang sarili mong pamangkin. Paano ako nagkaroon ng ganitong bobo na pamangkin na parang baboy? Kung muli kang mang-insulto kay Ginoong Chin, tatapusin kita dito at ngayon. Tio, bakit mo siya tinatawag na G? Chin, ang pulubing iyon. Sino ba siya? Kung ayaw mong masangkot ang buong pamilya, manahimik ka na. Pakawalan mo siya. Ching Shue, ganyan ka lang niya inapi at gusto mo pa siyang pakawalan? Kalimutan na lang natin ito. Kung gagawin natin kahit ano sa kanya mata sa mata, hindi ba't magiging pareho lang ako sa kanya? Dalhin mo siya sa malayo. Huwag mo nang ipakita sa akin. Tayo ka, Tio. Bakit ka natatakot sa kanila? Ano ba ang pamilyang Su? At itong pulubi, sino ka ba sa tingin mo? Tio, baliw ka na ba? Kung magsasalita ka pa, titiyakin kong hindi ka na muling makapagsalita. Dalhin mo siya. Pulubi ka. Hintay ka lang. Kin. Binibining Ching Shue. Chingguanan. Ikaw at si Panginoon Li. Ang Diyos na Panginoon ay ayaw sa harap ni Binibining Ching Shue ipakilala ang kanyang pagkatao bilang Diyos na Panginoon. Ito'y ganito. Chin ay minsan akong tinulungan siya ang aking tagapagtaguyod. Kung wala si Chin, hindi ako makararating sa kinatatayuan ko ngayon. Ito ay dahil ako ay nabigong disiplinahin ang aking mga tauhan na naging dahilan para sa batang ito. Masaktan si Chin, iyon ang aking pagkukulang. Dahil tapos na ang usapin ng taong iyon, aalis na ako. Naging pabaya ako ngayon. Pasensya na. Siguradong poprotektahan kita mula ngayon. Dumating ka sa tamang oras. Agad na ibinigay ni Li Wei ang Yunshui Bai proyekto kay Su Qingxue. Hindi ko inaasahan na ang Panginoon ay mag-iisip ng ganito kataas tungkol sa panganay na anak ng pamilya Su. Ito ay isang magandang pagkakataon para ako ay sumikat. Nakuha ko. Ihahanda ko ito agad. Ihanda ang kontrata at isumite ito. Alcalde Lee, matagal na tayong hindi nagkikita. Naalala mo ba ako? Oh, Miss Shen. Pinigilan mo ako, Miss Shen. May kailangan ka ba? Narinig ko na ang proyekto mong yun, Shuibei, Alcalde Lee, ay naghahanap ng tagapag-develop. Kailangan ko talaga ang proyektong ito. Kung si Alcalde Lee ay handang ibigay ang proyektong ito sa akin, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kung maaari kong kunin mula kay Su Qingxue, ang Su Group, 20% equity, kahit na kailangan kong matulog kasama ang matandang iyon, hindi ito malaking bagay. Hindi naman, Li Wei, na ayaw kitang bigyan ng mukha, Miss Shen. Ito ay dahil ang proyektong Yunshui Bai ay may nasa isip na ang Panginoon. Ano? Ang tanyag na dakilang tao, ang banal na Panginoon, sinabi sa akin ng lolo ko, na siya ay nakaligtas sa mga pagsubok sa loob ng 10 taon. Bakit bigla siyang makikialam sa proyekto ng Yunshui Bai? Nagmamadali akong ihanda ang kontrata ngayon upang ibigay ito sa iginagalang na taong iyon. Miss Shen, paalam.
Dahil personal na nakikialam ang banal na Panginoon, ibig sabihin, ang taong ito ay napakahalaga sa kanya. Ang proyektong ito ng Yun Shui Bei, kung hindi ko ito makuha, kung gayon, hindi rin ito makukuha ni Su Qingshui. Nakaisip ako ng paraan para pilitin siyang isuko ang 20% na bahagi ng pagmamayari. Kaya, natatakot ka ba? Paano kung laktawan natin ang handaan? Sa tingin ko, ang lugar na ito ay may magandang tanawin. Pwede kang magpahinga dito pansamantala, pakalmahin mo ang iyong sarili. Pumunta ako dito ngayon upang pag-usapan ang isang negosyo. Walang oras para magpahinga. Ang nangyari kanina ay napaka-urgente. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon sabihin kay Panginoong Li tungkol sa proyekto ng Yun Shui Bai, kung unang agawin ito ni Shen Mingwei. Matatalo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi aagawin ni Shen Mingwei ang proyektong ito mula sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Lord Li, bakit nandito ka na naman? Umalis ako nang nagmamadali kanina tungkol sa proyekto ng Cloudwater Bay. Interesado akong makipagtulungan sa iyo, Miss Su. Ano sa tingin mo? Lord Li, talagang lumapit ka sa akin para pag-usapan ang kooperasyon. Lord Li, ang ibig mong sabihin, gusto mong ibigay ang proyektong ito sa aming pamilya Su. Eksakto. Miss Su, bata ka pa at mahusay. Karangalan ang makipagtulungan sa iyo. Kung ang proyektong ito ay nasa ilalim ng iyong gabay, mas magkakaroon ako ng kumpiyansa sa proyektong ito. Lord Li, sa totoo lang, ang layunin ko ngayon dito ay hingin ang partnership na ito. Hindi ko lang inaasahan na ikaw mismo ang lalapit sa akin. Ako. Ching Chue, dahil personally na dinala ni Lord Li ang kolaborasyon sa iyo, ang sinseridad na ito, hindi mo dapat tanggihan. Salamat, Lord Li, sa iyong tiwala at pag-asa sa akin. Salamat, Panginoong Li, para sa pagkakataong ito na makipagtulungan. Natutuwa rin akong makasama ka. Dahil napirmahan na ang kontrata, tara na. Binibining Su. Sige na. Ngayong nakuha na natin ang deal, bakit hindi tayo humanap ng tahimik na lugar? Bilang iyong bodyguard, maaari kitang i-massage. Napakaraming tao. Hindi maganda ang tingin. Ano ang kinakatakutan mo? Inamin mo na ako ang asawa mo. Legal tayong kasal. Pero hindi pa rin tayo pwedeng gawin ito sa publiko. Su Qingshui, ang galing ng pagkakataon. Su Qingshui, ang proyekto sa Yun Shui Bei ay napirmahan na sa akin. Ang ating kasunduan dati, hindi mo nakalimutan, di ba? Ano ang sinabi mo? Na-secure mo ang pakikipagsosyo kay Panginoong Li. Panginoong Li kagagaling lang niyang pumirma ng kontrata sa akin. Narito ito, itim at puti. Su Qingshui, ayon sa ating nakaraang taya. Dapat mong ilipat agad ang iyong 20% na bahagi sa subgroup sa akin. Miss Shen-er, marunong kang magbiro. Ang galing mong umarte. Baka isipin ng mga tao na sinusubukan mong pumasok sa showbiz. Isang simpleng bodyguard, marunong talagang ipagtanggol ang kanyang amo. Itong itim at puti na may selyo. Paano magiging peke? Hindi ko alam kung ano talaga ang laman ng kontrata mo. Pero ang sigurado ako ay na ang kay Panginoong Li ang proyektong Cloudwater Bay ay walang kinalaman dito. Oh, sigurado ka dyan. Sige, kaya mo bang tumaya sa akin? Kung ang kontrata na nasa kamay ko ay totoo, Su Qingshui, kailangan mong ipahiram sa akin yang bodyguard mo ng ilang araw. Uy! Ang taya ay taya pero bakit ako ang premyo? Ako. Gusto ko lang ang mga bagay na pinapanghawakan ng iba. Kaya, Su Qingshui, sasali ka ba o hindi? Hindi na kailangan. Hindi ka naglalakas loob tumaya. Takot ka. Shen Mingwei, ang kontrata ng Yun Shui Wan na nasa iyo, hindi maaaring totoo. Tingnan mo ng mabuti. Kanina lang, ako at si City Lord Li ay formal nang pumirma sa dokumento ng proyektong pakikipagtulungan ng Yun Shui Wan. Ang mga maliliit mong kalokohan pwedeng mo nang itabi.
Paano naging posible ito? Ang proyekto ng Yanshuiwan ni City Lord Lee. Paano mo nakuha iyon? Bakit hindi? Nasa kamay ng amo nating si Su iyan. Si, ayaw na naming makipag-usap pa sa iyo. Amo Su, alis na tayo. Teka. Ang kasosyo sa proyekto ng Yanshuiwan ni City Lord Lee ay personal na pinili ng Divine Lord. Su Qingxue, kailan ka naging kakilala ng Divine Lord? Ito ay ang personal na piniling kandidato ng Divine Lord. Pero hindi ko pa talaga nakita ang maalamat na malaking tao na ito. Anong kinalaman mo doon? Posible bang ang taong katabi mo, ang bantay na ito, ay may ibang pagkakakilanlan? Ibang relasyon, sa pagitan niya at ng Divine Lord. Shen Mingwei, siya ay isang bantay lang. Hindi pa ako nakakita ng ganitong presensya, isang bodyguard na may napakalakas na presensya. Pero ang damit ang nagpapakilala sa tao, at ang kabayo ang saddle, munting pulubi lang siya. Dahil natalo ka sa taya, dapat mong tuparin ang iyong pangako, di ba? Yung taya? Presidente Su, gumawa ka ng isa pang taya kanina. Kung makuha ko ang proyekto ni Lord Lee sa Cloudwater Bay, ililipat niya ang lote sa kanluran ng lungsod sa akin. Shen Mingwei, tutuparin mo ang iyong pangako, di ba? Huwag kang mag-alala, lupa lang iyan. Ako, si Shen Mingwei, kayang matalo. Tuusin na lang, sa katuparin natin ang taya. Wala kaming ganoon karaming oras para makipagkwentuhan sa iyo. Huwag magmadali. Pwedeng umupo tayo rito at mag-usap ng dahan-dahan, at sabay na nating asikasuhin ang kontrata. Hindi na kailangan. Ang mga detalye ng kooperasyon, ipapausap ko sa iyo ang mga ito bukas. Aalis na kami para ngayon. Maaari kang umalis kung gusto mo. Pero kailangan mong pahiramin ako, nitong munting bodyguard sa tabi mo. Ang kooperasyon sa proyekto ng West City, pareho lang kung sa akin mo ito pag-uusapan. Shen Mingwei, sinabi ko sa'yo, siya ay isang bodyguard lang. Hindi niya ito naiintindihan. Hindi niya, ako mismo ang magtuturo sa kanya. Gayunpaman, ang kooperasyon sa proyekto ng kanlurang lungsod, siya lang ang kakausapin ko. Ikaw, Kung gagawin mo akong kahihiyan ng ganito, huwag mo akong sisihin kung bawiin ko ang aking salita. dahil nagpupumilit ka, kami ng dalawa ang makikipag-usap sa iyo ng sama-sama. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Huwag mong subukang manloko sa proyekto. Relax, tutuperin ko ang aking salita. Miss Su, ang babaeng iyon ay napakatuso. Umalis na lang tayo. Bakit tayo aalis? Ang lupa sa West City hindi pa nakuha, dahil sa mga utang na romantiko na iyong ginawa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya manggugulo ng paulit-ulit. Alam kong hindi dapat kita isinama. Miss Su, paano ito naging kasalanan ko? Shen Mingwei. Matagal mo nang pinapaantala ang lupa. Ano ang gusto mo? Bakit nagmamadali? Sino ba ang nakikipag-usap tungkol sa negosyo, nang hindi umiinom? Tatlong inumin muna tayo. Uubusin ko muna ang akin bilang toast. Su Qingxue. Ano ba talaga ang relasyon mo sa banal na Panginoon? Hanggat makuha kita at itong bodyguard, lasing, kailangan mong sabihin lahat. Ano? Hindi mo ba kaya? Noong ako ay pulubi pa, sa loob ng 10 taon ng aking pagsubok, hindi ako kailanman uminom ng kahit isang patak ng alak. Ngayon bigla akong uminom ng isang tasa, at medyo nahihilo ako. Ang itsura mo kapag lasing ka, mas mukhang kaakit-akit. Shen Mingwei. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Su Qingxue. Hindi ba may chismis na ikaw at isang maruming pulubi ay magkarelasyon? Kailan ka nakisangkot sa banal na Panginoon? Ang banal na Panginoon. Paano ako magkakaroon ng relasyon sa kanya? Wala kang koneksyon sa kanya. Kung gayon ang proyektong Cloudwater Bay ng City Lord Lee, napakahalagang pagtutulungan. Paano napunta sa iyong mga kamay? Su Qingxue. Sinusubukan mo pa ba akong lokohin tulad ng isang 3 taong gulang? Sino ang katuwang ni Lord Lee? Natural, may sarili siyang mga konsiderasyon. Shen Mingwei. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo ng marami. Kung sisirain mo ang iyong pangako,
Sa hinaharap, huwag mo akong sisihin kung gagantihan ko ang bawat sama ng loob. Talaga bang kasama mo ang Divine Lord? Walang ibang relasyon. Talagang hindi kita maintindihan. Miss Shen, kung may mga tanong ka, itanong mo sa akin. Huwag mong pahirapan si Miss Su. Saka tanungin kita. Ikaw ba at ang Divine Lord may uri ng relasyon? Qin Guanlan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Presidente Su? Ako. Nakikita ko ang iyong mga mata, napakalinaw at tapat, parang hindi sila, mga mata ng sinungaling. Su Qingxue, ang kanlurang bahagi ng lungsod, kooperasyon sa proyekto ng lupa, mabibigay ko ito sa iyo ngayon din. Pero kailangan ko ang iyong, maliit na bodyguard na sumama sa akin ng ilang araw. Miss Shen, empleyado lang ako. Hindi ito angkop, di ba? Anong hindi angkop? Ang pagiging gwapo, at napaka-inosente, talagang gusto kita ng higit pa. Miss Shen, mangyaring kumilos ka ng maayos. Nakatingin pa si Presidente Su. Kaya ibig mong sabihin, kung wala si Su Qingxue, maaari kong gawin ang gusto ko sa iyo, ganun ba? Oy, hindi iyon ang ibig kong sabihin, Miss Shen. Ano ang pinagkukunwari mo? Noong pinigilan mo ako kanina, hinawakan mo ako ng mahigpit, di ba? Ngayon nag-aarte kang parang disente. Marami na akong nakitang lalaki. Pare-pareho lang sila sa loob. Miss Su, hindi ganoon yan. Hayaan mong magpaliwanag ako. Su Qingxue, ang mga kondisyong inalok ko, ano sa tingin mo? Ang lupain sa kanluran ng lungsod, maaari ko itong ilipat sa iyo ngayon din. Ngunit iginigiit ko na itong, kawili-wiling munting bodyguard mo, samahan mo ako ng ilang araw. Miss Shen, ako ay isang buhay na tao, hindi isang bagay, hindi isang taong ipinapahiram. Sinasabi mong hindi gamit ang iyong bibig, pero ang iyong katawan ay tapat, ha? Bobong lalaki. Malinaw mong sinabi na ako lang ang mahal mo. Pero hindi mo matiis ang tukso. Bodyguard lang siya. Gawin mo ang gusto mo. Honey, hayaan mong magpaliwanag ako. Honey, tinawag mo siyang honey. Hindi ako ang asawa niya. Gawin mo ang gusto mo sa kanya, ang lupain sa kanluran. Mas mabuting wag mong bawiin ang iyong salita. Huwag kang mag-alala, lupa lang yan. Ako, si Shen Mingwei, kayang mawala yan. Ang kontrata ay handa na. Maaari kang pumirma anumang oras. Hometeho. Uy, Qingxue. Narinig ko lang na tinawag mo siyang honey. Ikaw at si Su Qingxue, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Miss Shen, kung gusto mong mag-usap, mag-usap ka lang. Ilayo mo ang iyong mga kamay. Ikaw at si Su Qingxue, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Siya at ang banal na Panginoon, ano pang koneksyon ang mayroon kayo? Miss Shen, sinabi ko sa iyo, si Miss Su at ako ay amo at tauhan lang. Bilang kanyang bodyguard, kailangan kong lumayo sa ibang mga babae. Sa harap ko, Shen Mingwei, walang lalaking kailanman, nakaresist. Huwag kang mag-alala. Basta't sasagutin mo, nang masunurin ang aking mga tanong. Ipapangako kong gagawin kitang, makaramdam ng kaligayahan mamaya. Kung gayon, Miss Shen, kapag nag-umpisa na tayo, hindi na ako magpipigil. Gusto ko kapag hindi ka nagpipigil. Sa kabisera, mga lalaking may gusto sa akin, Shen Mingwei, ay hindi mabilang, pero paulit-ulit mo akong tinanggihan. Ano ang maganda kay Su Qingxue? Ibinigay niya ang kanyang katawan sa marumi at mabahong pulubing iyon. Hindi mo ba siya nakitang marumi? Sabihin ko sa iyo, hindi ko kailanman tiningnan ng mababa si Su Qingxue. Ano ang sinabi mo? Ako ang pulubing iyon. Ano? Si Su Qingxue ay hindi kailanman hinamak ako dahil pulubo ako. Pinangako ko rin sa kanya na siya lang ang nasa puso ko. Binibining Shen, talagang maganda ka. Pero sa puso ko, hindi ka maikukumpara sa kanya. Pulubing mabaho. Masamang pulubo. Malandi. Sobrang gusto mo si Shen Mingwei. E di sumama ka na lang sa kanya. Baliw ba ang tiyuhin ko? Para sa isang pulubing mabaho, pinalo niya ako ng sobra. Dahil lahat sa'yo, ikaw na buwisit. Ling Xuan, bakit ka pumunta rito? Ang kapal ng mukha mo. Lahat ng mga sugat na ito sa akin ay dahil sa'yo at sa pulubing mabaho. Akala mo makakatakas ka ngayon? Buwisit ka. Ling Xuan, anong ginagawa mo?
Ano bang ginagawa ko? Siyempre, oras na para maningil ng mga utang, luma at bago. Ikaw ang may kasalanan nito. Bitawan mo ako. Hinahanap mo to, di ba? Lahat ito ay dahil sa pulubing iyon na halos mapilayan ng tito ko ang binti ko. Babayaran mo ako dito ngayon. Bitawan mo ako, hayop ka. Bitawan mo ako. Ching Shue. Ayos lang. Nagpakita ka na sa wakas. Sabi mo hindi mo ako iiwan. Sabi mo poprotektahan mo ako. Pero nang makakita ka ng magandang mukha, tumakbo ka. Ching Shue. Pasensya na. Mali ako ng sobra. Kumalma ka. Pulubing hayop ka. Papatayin kita. Buwisit ka. Tigil. Pinagbigyan ko lang ang buhay mo. Hinahanap mo ang kamatayan? Alam mo ba kung sino ang sinusuntok mo? Tito, hindi ba siya pulubi lang? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka natatakot sa isang basurang mababa? At dati, dahil sa kanya, binugbog niya ako ng husto. Bobo ka. Sinabi ko na sa'yo noon na wala kang pagkilala. Bakit hindi mo gamitin ang utak mong baboy at mag-isip ng mabuti kung bakit ko sinabi iyon? Sino ba talaga siya? Tito, bakit mo na naman ako sinasaktan? Sinasabing wala akong pagkilala. Paano ako naging bulag? Hindi ba siya isang maruming pulubi? Hindi siya pulubi. Sino pa kaya siya? Siya ang banal na Panginoon. Panginoong banal, nabigo akong turuan. Itong batang walang pakundangan, na hindi alam ang kanyang lugar, na paulit-ulit kang nasaktan. Parusahan mo ako. Banal na Panginoon? Ikaw ang banal na Panginoon? Itong munting pulubi paano siya magiging banal na Panginoon? Ang dakilang banal na Panginoon ay mas gusto ang mababang profile. Hindi niya pinayagan na ibunyag ko ang kanyang pagkatao. Pero ikaw, bobo, paulit-ulit mo siyang ginagalit. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na kahit ako, hindi na kita kayang protektahan. Banal na Panginoon, hindi ko talaga alam. Naging bulag ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw talagang ikaw ang banal na Panginoon. Hindi ako nangahasabihin sa iyo ang aking pagkakakilanlan dati. Natatakot ako na mag-aalala ka. Pero ngayon wala akong pagpipilian kundi ibunyag ito. Tama yan. Ako ang banal na Panginoon. Banal na Panginoon, ako ay nagkamali. Kasalanan ko. Karapat dapat akong mamatay. Banal na Panginoon, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sumusumpa ako na mula ngayon ay magiging lubos na magalang sa iyo. Tratuhin kang parang ninuno. At hindi ka na muling sasaktan. Nawala mo na ang iyong pagkakataon. Ang isang tulad mo na nambubulas sa mahihina ay magdudulot lamang ng pinsala sa iba sa mundong ito. Li Wei, alam mo ang ibig kong sabihin? Oo. Huwag kang mag-alala. Banal na Panginoon, sa pagkakataong ito, uunahin ko ang katarungan kaysa sa ugnayang pampamilya at ipatapon siya sa isla ng pating. Tito, hindi ako makakapunta. Kung pupunta ako, mamamatay ako. Tito. 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 Umalis ka. Banal na Panginoon, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Iligtas mo ang buhay ko, Tito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mangangahas na mang-api sa iyo.